Ang kwentong ito ay tungkol sa isang talunan na itinuturing na pinakamasamang kaaway ng tao. Ngunit kakaiba sa nangyari kina Ryumin at Rona na namatay na mga binatilyo, may ex-girlfriend nitong nasaktan dahil iniwan siya ng ating pangunahing tauhan para sa pinakamagandang mommy, ibig kong sabihin, mercenary. Pahintulutan ninyo akong ikwento kung paano ang pinakamalupit na masamang tauhan ng mundo, na inuusig ng mga tao, ay nagtapos na iligtas ng buong mundo laban sa pinakamalakas na bayani ng mundo. Kung nagtataka kayo kung ano ang pamagat ng manhwa na ito ay The Genius That Takes It All. Ang kwento ay nag-umpisa sa Seoul, South Korea. Sa kasalukuyan, ang kinabukasan ng Seoul ay ipinagkatiwala sa isang tao lamang. Ang lalaking ito ay humihinga ng malalim sa gitna ng magulong at maalikabok na lugar. Ang pangalan niya ay Jang Shihwan, ang guildmaster ng Janghwa. Nang mawala ang alikabok, isang lalaking nakadamit puro itim ang tumayo sa harap ng pagod na katawan ni Shihwan. Ang mga tao noon ay may takot na ekspresyon. Hindi nila matanggap ang kapalaran ng guild ng Janghwa. Ang lalaking nasa itim ay kumukuha ng pose ng laban. Sinabi niya kay Shihwan na sa wakas, sila na lang ang natira. Ang lalaking itim na ito ay isang kaaway ng mundo na tinatawag na Shin Kang-ho. Nanginginig ang katawan ni Shihwan. Bilang bahagi ng kanyang galit, unti-unti siyang tumayo at sinisi si Kang-ho sa pagsisimula ng mga walang saysay na away na nagdudulot ng hirap para sa lahat. Sumabog ang kanyang galit habang iniilabas ang kanyang lakas at sumigaw ng dahil sa mga tulad mo. Ngumisi si Kang-ho at sinabi, anong biro? Binastos niya si Shihwan sa pamamagitan ng pagtatanong kung iniisip ba niya ang sarili niyang mensahero ng katarungan. Ito ay nagulat kay Shihwan. Nagngingit-ngit si Shihwan sa galit. Tinanong niya si Kang-ho kung may karapatan itong magsalita tungkol sa katarungan, ang kanyang kamay ay naglalabas ng pula nitong liwanag habang naghahanda sa laban. Lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan, ang isang parang kidlat na liwanag ay sumasaklaw sa isang bahagi ng kanyang katawan. Sumigaw siya na siya'y lumalaban para sa lahat. Nagalit, sinabi niya kay Kang-ho na laging nakikialam ito. Ang mga tao ay nagmukhang nababahala. Inunahan niyang itanong, ano nga ba ang iyo kundi kasamaan? Ang matindi niyang damdamin ay nagdulot ng takot sa mga tao, kahit ang isang bata ay umiyak. Bigla, nagtagumpay ang mga tao para kay Shihwan. Mas lalong nagpalakpakan ang mga ito, pero seryoso pa rin ang mukha ni Shihwan. Isang kaharapang pula na liwanag ang biglang bumuo sa paligid ng kanyang kamay habang inihayag kay Kang-ho na hanggat naririnig siya ng mga tao. Sumumpa siyang hindi siya papayagang mapabagsak, itinutok ang kanyang kamay patungo sa kanyang kaaway at itinutok ang buong kanyang kapangyarihan. Ang mabilis na pula na liwanag ay mabilis na sumugod kay Kang-ho. Nagulat si Kang-ho at nanatili siyang nakatigil sa kanyang posisyon. Ang atake ay nagdulot ng malakas na pagsabog, pinalibutan ang lugar ng usok, alikabok, at putik. Kailangang umalis patungo sa malayo ang mga nakakita para iwasan ito. Lumapit si Shihwan sa nagluluha ang katawan ni Kang-ho. Nakatayo siya roon sa harap nito. Malubha ang pinsalang tinamo ni Kang-ho. Nagpalakpakan ng mga tao para sa tagumpay ni Jang Shihwan. Masayang masaya at nakahinga ng maluwag ang mga tao. May nagsabi na palagi silang naniniwala sa kanya, habang ang iba ay nagsusuggest na oras na para tapusin ang kalaban. Nagsimulang sumigaw ang mga ito na patayin si Kang-ho. Itinaas nila ang kanilang mga kamao habang mas lalong sumisigaw, patayin siya. Sinabi ni Shihwan ang halata kay Kang-ho, na wala nang nagnanais na mabuhay siya. Isang beses pang inilabas ni Shihwan ang kanyang kapangyarihan, ngayon, isang bilog na lila ang liwanag ang kanyang inilalabas. Kang-ho hindi naglakas loob na kumilos habang umuugma ang katawan nito. Sinabi ni Shihwan na ito na ang kanyang katapusan. Sa point-blank range, pinaatras ni Shihwan ang kanyang kapangyarihan na sumabog sa isang bahagi ng katawan ni Kang-ho. Ang katawan ni Kang-ho ay damyugo at umubo ng dugo. Ang kanyang katawan ay bumangga sa lupa. Ang kanyang huling tanaw ay nakakita kay Shihwan na nakatayo ng may pagmamalaki. Pagkatapos, tumalon si Shihwan. At habang nasa ere, masayang nakipag-usap siya sa mga tao. At ipinaalam sa kanila na ang lahat ng kanilang paghahanda ay sa wakas ay nagbunga. Inanunsyo niya na ang ganap na kalayaan ay ibabaon sa kanilang lupa. Tiningnan siya ng mga tao na may mga ekspresyon ng ginhawa, na may masayang mukha, tiningnan ni Shihwan ang langit na ngayon ay kulay pula. Ang madilim na pula na mga ulap ay naglangoy sa paligid niya habang ang kanyang katawan ay kumikislap ng pula. At isang bahagyang pula na ilaw ang nag-uugnay sa kanya sa mga ulap. Nagbago ang kulay, at nagkaroon ng lahing pula ang lahat. Bigla, isang malaking kamay ang lumitaw mula sa pula na langit. Nagulat at natakot ang mga tao. Ngunit ngumiti si Shihwan na tila inaasahan niya ito. Ang kamay ay nagsimulang humawak sa mga tao,
at nagdulot ito ng takot habang nagtatakbuhan sila para sa kanilang mga buhay. Sumigaw sila na tumakbo ang lahat. Samantalang si Shihuan ay tumatawa at nagdiriwang sa pagbaba ng hari ng demonyo. Ipinaalam niyang ito ang tunay na kapayapaan. Pinilit ni Kang Ho ang kanyang sarili na sumagot na ito'y higit pang isang tunay na pamumuno. Si Jiang Shihuan ay namangha at tinanong siya kung paano siya nabubuhay pa. Hinimok niyang buksan ang kanyang mga mata at masusing tignan kung ano ang nangyayari. Siya ay may kasayahan na ibinalita ang kanyang nilikhang makatarungan ng mundo. At ganoon lamang, ang mundo ay nawasak. Isang maliit na liwanag ang kumislap sa gitna ng kadiliman. Ipinakita ito tulad ng nasa isang monitor, ang mensahe ay lumitaw, "Salamat sa lahat ng pagmamahal na ipinakita mo sa ang buhay ng isang villain na naging tagapagligtas." Ang isang kamay ay abala sa pagsusulat sa keyboard. At iniisip ng taong ito na siguro'y nabasag ang mga inaasahan ng mambabasa. Ang pinakamalakas na bayani ng mundo, si Shihuan, ay isang tauhan ng hari ng demonyo. At siya at ang kanyang mga kasama ay tinatawag na ang 13 bituin. Sila ay mga masigasig na masasamang tao sa matagal na panahon. Ngunit ang kathang-isip ay parang salamin na sumasalamin sa realidad. Ang motif ng nobela ay ang buhay ng may akda bilang isang mag-aaral. Ang may akda ay naroroon sa isang libing at inilagay ang isang bulaklak sa harap ng estudyante na pumanaw. Ginamit ng may akda ang isang tao sa totoong buhay bilang sanggunian para kay Shihuan. Nakita niya ang awtoridad na maaaring takpan pati ang karahasan sa paaralan at ang tunay na mukha ng mundo. Isang kapangyarihan na maaaring baligtarin ang kabutihan at kasamaan. At sa dahilan na yon, isinama niya ang realidad sa nobela. Pagkatapos, binasa niya ang mga komento ng mga tao sa nobela. Karamihan sa kanila ay hindi masaya sa wakas. Ang kasamaan ang nananaig dahil ang mga tao ay pumili na suportahan ang maling tao. Ito ay nagpapakita ng inis ng may akda. Hula niya ay wala na siyang magagawa. Pagkatapos, isinara niya ang browser. At iniwan ang kanyang computer para umupo sa kanyang kama. Ang kanyang kwarto ay nagpapakita na ng dami ng pangangalit ng pagsusulat ng isang kahilingang nobela para sa kanyang mga mambabasa. Isang tagasulat na nagpahayag ng kanyang inis na ang may akda ay nagkaroon ng open ending. Nagdesisyon ang may akda na humiga sa kanyang kama. Naaalala niya ang isa pang komento na nagsasabi, siya yung tipo ng taong nagyayabang na nakakasandal sa kanyang mga braso sa totoong buhay. Nababahala ang may akda sa mga komento, inilagay niya ang kanyang braso sa kanyang mga mata. Naaalala niya ang isa pang komento na nagsasabi na siya ay isang tauhan para sa pagwasak ng mundo ng mga mambabasa. Makakagatlabi ang may akda habang itinatago ang kanyang damdamin. Iniisip niya na ito ay hindi ang kanyang nais at ngayon, narito na siya sa punto ng walang pagbabalik kasi hindi na niya mababago. Nagdesisyon siyang matulog na lang. Unti-unti nang nagigising ang may akda mula sa kanyang malalim na pagtulog. Nagtataka siya kung bakit ito maingay. Sa pagbukas ng kanyang mga mata, nakakita siya ng mga tao na may uniforme at nagmimina sa lupa. Nakita niyang naka-blue overall uniform din siya at napansin niyang nakahiga siya sa sahig na bato. Bigla, may lalaki na sumigaw ng galit. Tinawag niya ng mga masasamang salita ang lalaking nakayuko sa lupa. Patuloy na binubugbog ng galit na lalaki ang kawawang lalaki habang sinasabi sa kanya na, paano mo nagawa ito, kahit na may biyaya ng eclipse. Nakahuli ng atensyon ang may akda, at kilala sa kanya ang eclipse. Habang binubugbog ang lalaki, naalala ng may akda ang isang mag-aaral na nasa parehong posisyon noon. Ang mag-aaral na ito ay kamukha rin ng lalaking nakayuko sa harap niya. Naiinis ang may akda dahil nagpakita pa ang gago sa kanyang panaginip. Hinawakan ng galit na lalaki ang kanyang kalaro sa kanyang baywang at handang saktan siya habang sinusumpa siya. Sinabi ng galit na lalaki na dapat itago ng lalaki ang kanyang walang kwentang gawain. Habang ang kamao ay papalapit na sa mukha ng lalaki, biglang huminto ang lahat at nanood ng eksena sa harap nila. Isang lalaki ang lumitaw sa harap ng may akda, at kilala siya ng lalaki. Binugbog siya ng lalaki ng maraming beses habang ipinaliwanag na kilala niya siya bilang ang taong hindi kayang tumagal ng isang segundo. Nagtaka ang may akda kung bakit nasasaktan ang kanyang katawan kahit nasa panaginip lamang siya. May isa pang lalaki ang nagtigil sa karahasan. Sinabi ng lalaki sa ibang lalaki na itigil ito dahil malayo pa ang lalaki sa kanyang kota. Nagsimula ng mag-isip ang may akda kung ito ba'y tunay na panaginip dahil napakaril ng pakiramdam. Niluwa ng lalaki sa harap niya. Bago tuluyang lumayo ang lalaki, binaw siya nito na babatuhin siya balang araw. Dali-dali namang lumapit ang nabugbog na lalaki at tinanong kung okay siya. Tinatawag siya ng lalaking ito sa kanyang pangalan, Kang Ho. Naguguluhan siya kung bakit tinatawag siyang Kang Ho. Tinignan niya ang kanyang mga kamay. At tumakbo para kumpirmahin ang kanyang suspecha.
Nahulog ang kanyang kamay sa lupa malapit sa isang katawan ng tubig. Biglang nabahagi na ng asul na ilaw ang kanyang katawan at napagtanto na ito ay mana. At saka ito lumakas, parang ang liwanag ay iniisip ng kanyang katawan. Natanto niya na may kapangyarihan siyang umabsorb ng mana sa kanyang kagustuhan. Ito ay tinatawag na innate mana hypersensitivity, at buong niyang nalalaman yon. May suspetsa siya, kaya tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon sa tubig. At napatunayan na siya nga ay naging si Shin Kang-ho. Tumawa siya nang hindi makapaniwala na siya pa si Kang-ho sa lahat ng tao. Tumingin siya sa nag-aalalang lalaki sa harap niya. At iniisip na dahil ang lalaki ay buhay pa, ang timeline ay dapat ay mga 5 taon bago ang wakas. Iniisip niya na kung mayroon lang siyang hawak na katawan ni Shi-hwan, siya ay muling igagalang bilang bayani ng mundo. Pero alam niya na sa ganitong paraan, ang wakas ay ang pagbaba ng hari ng demonyo. At ang tanging mga buhay ng mga tagasunod ang maliligtas. Alam niya na kung hindi niya babaguhin ang wakas, mamamatay siya ng isang malungkot na paraan. Tumayo siya na may magandang balita sa kanyang isip. At iyon ay ang kaalaman na taglay niya kung paano makakatakas sa lugar. Isang asul na bato ang bumagsak sa lupa. Kinuha ito niya. Inaasahan ng poses na Shin Kang-ho na ang nakaraan at karanasan ng totoong tao ay kanyang pag-aari. Binuksan niya ang kanyang status window na naglalabas ng impormasyon ng karakter. Si Kang-ho ay isang assassin na nasa antas na 10. Matapos kunin ang bato, siya'y napahiga sa kanyang mga tuhod. Tinutukan niya ng sumpa ang kanyang kakulangan sa lakas. Sa kanyang isipan, pinagsisihan niyang binigyan si Kang-ho ng kahinaan tulad ng innate mana hypersensitivity, dahil siya ay isang anti-hero. Alam niyang may isang paraan upang tulungan ang kanyang sarili. Gumuhit siya ng isang bituin na simbolo sa lupa gamit ang bato. Tumakbo ang kanyang kaibigan patungo sa kanya. At tinanong kung okay siya. Agad na tinanggal ng MC natin ang kanyang ginuhit sa lupa gamit ang kanyang paa. Sagot niya ay wala lang. Tinanong ng kaibigan kung dapat ba niyang ipahinga sila. Tumawa si Kang-ho at sinabi na kung sila ay mga taong nagpapahinga depende sa kondisyon ng mga manggagawa, hindi sila dapat dinala sa lugar na yon. Ang lugar ay isang sentro ng pagdetine na ginawa ng isang kriminal na organisasyon na tinatawag na Eclipse. Ang mga bagitong mangangaso na kayang gumamit ng mana ay sapilitang nagtatrabaho na parang alipin para magmina ng mga bato ng mana. Sinabihan ni Kang-ho ang kanyang kaibigan na huwag mag-alala tungkol sa kanya at mag-focus lang sa pagmamay ng mga bato. Tinanong ng kaibigan kung ikaw ba. Ipinagpatuloy niya ang pangungusap para sa kanyang kaibigan at sinabi, nagpaplanong tumakas. Itinigil na niya ang usapan at sinabihan ang kanyang kaibigan na magtrabaho bago siya bugbugin ng gwardya. At binalaan ang kanyang kaibigan na huwag gawin ang kahit anong walang kabuluhang gawain. Itinuloy nila ang kanilang trabaho. Iniisip ni Kang-ho na nagawa na niyang babalaan ang kanyang kaibigan. Ang kaibigan niya ay isang karakter na ginawa niya bilang sanggunian sa isang estudyanteng kilala niya. Iniisip niya na hindi pa siya pwedeng magbago sa nobela. At iyon ay para sa kanyang planong tumakas. Ang minahan ay maingay sa mga manggagawa. Inuunat ni Kang-ho ang kanyang cart na puno ng mga bato. Napansin niya ang isang tao na biglang sumigaw ng sakit. Nakita niyang sinaktan ng gwardya ang kanyang kaibigan. Inanunsyo ng gwardya sa mga manggagawa na sa sandaling nakatuon ng atensyon ng gwardya sa mga baguhan, may baliw na nagtatangkang tumakas. Inilabas ng gwardya ang kanyang tibak at sinabihan ng lahat na manood ng mabuti. Sinabi ng gwardya sa lalaki na siya ang magiging responsable sa kanyang mga kamalian. Sinaksak ng gwardya ang lalaki sa likod. Nagulat ang lahat ng mga manggagawa, kasama na ang ating MC. Tinuloy ng gwardya ang pagtusok sa lalaki. Sumisigaw ng sakit ang lalaki. Nilingga na lang ng mga manggagawa habang ang dugo ay dumadaloy sa kanila. Ngunit tinutukan ni Kang-ho ang kanyang titig. Ilang sigaw pa ang narinig mula sa kanyang kaibigan. Nagtapos ito nang maabot ang hanggan ng kanyang katawan. Si Kang-ho ay tumayo sa harap ng bangkay. Sa kanyang isip, sinabi niya rito na binalaan na niya ito na huwag gawing hindi maingat. Patuloy siyang nanunood sa kanyang kaibigan ng tahimik. Banibiro siya ng gwardya na isinasuggest na gawin niya ulit ang kanyang ginawa noon. Inipon ng gwardya na dahil wala nang makakapigil sa kanya, maaari niyang patayin siya. Sinagot ni Kang-ho na wala siyang pakialam kung mamatay ang lalaki. Nahulog sa gulat ang gwardya. Binago ni Kang-ho ang paksa at hiningi sa gwardya na payagan siyang pumunta sa banyo. Inakala ng gwardya na umihi siya sa sarili at tinawag siyang walang kwentang bastos. Nanatili siyang tahimik habang pumayag ang gwardya at nagtawanan sa kanya. Sinabi ng gwardya na dapat siyang sumunod sa kanya. Noong nasa harap sila ng banyo, sinabihan si Kang-ho ng gwardya na mayroon siyang 1 minuto lang. At binalaan siya ng gwardya na kung lumampas siya doon, agad na magiging libingan niya ang lugar.
Pumasok si Kang Ho at nakakita ng ilang bangkay sa lupa. Tinuloy niya ang paglakad habang naalala na ang hinahanap niya ay nandoon sa paligid. Iniisa-isa ng gwardya ang oras bilang isang timer. Sa kabutihang palad, natagpuan agad ni Kang Ho ang hinahanap niya. Kaagad niyang ginuhit sa lupa gamit ang dugo na kanyang nakita. Itinuloy ng gwardya ang pagbilang. At mayroong 18 segundo pa, natapos niya ang pagguhit ng isang bilog na may bituin sa gitna. Ang guhit ay kumikislap. Nag-umpisa ng kausapin ni Kang Ho ang bilog. Sinabi niya na alam niyang may nagmamasid sa kanya. Inipit niya ang pagsasalita nang ang gwardya ay kumatok at sinabihan siyang may 10 segundo na lang. Tinuloy niya ang pagsasalita sa bilog at tinanong ito kung curious ba ito kung paano siya, isang mababang antas, ay makakapaganyo sa kanya. Alam ni Kang Ho na kung mananatili siya ng kaunti pang oras gaya ng nobela, ang nilalang na kanyang kausap ay lalabas mamaya. At alam niya na sasabihin ng nilalang na kung nag-atubiling isang araw pa, mawawala ang pag-asa na hinahanap ng mundo para mapaniwala siya. Alam ni Kang Ho na kapag tinawag niya ang nilalang na ito, siya ay magiging libangan para dito. Tinuloy niya ang pagsasabi sa bilog na siya ang tanging taong may kwalifikasyon na gamitin ng epektibo ang abilidad. May malaking ngiti sa kanyang mukha habang inaasahan ang paglabas ng tinatawag na nilalang. Ang pangunahing constellations na nagkaroon ng kontrata kay Kang Ho sa nobela. Isinama siya ni Dimension Luther. Tinawag si Kang Ho ng Dimension Luther na isang walang hiyang bastos. Pero dahil naakit niya ang atensyon nito, papayagan niya itong gamitin ang kanyang kapangyarihan ng sandali. Hamon niya si Kang Ho na patunayan ang kanyang sarili sa kanya. Matapang na sumagot si Kang Ho na mas mabuting siyang umatras at manood na lamang. Isang screen na naglalaman ng mga detalye ni Dimension Luther ay lumitaw sa harap ni Kang Ho. At sa sandaling yon, pinaamo ng maingay ng gwardya ang pinto. Galit na sumigaw ang gwardya. Kinakantot mo ba ako, gago? Ang gwardya ay tumingin sa isang kwartong walang tao na may usok. Siya ay tila nababahala, at sa kanya napansin ang isang anino sa gitna ng usok. Isang window screen ang lumitaw na naglalaman ng mga pagbabago sa status ni Kang Ho. Nakasaad dito na ang lahat ng kanyang kasanayan ay ngayon ay nasa pinakamataas na kasanayan. At kasama na dito ang kanyang tanging kasanayan na tinatawag na short distance leap. Sa ngayon, ito ay nasa antas 1, pero sa bagong kasanayang ito ng nabanggit na constellations, naging antas ito ng maximum. Sa isang mabilis na galaw, tumungo siya patungo sa gwardya, at agad na pinatupad ang traverse teleportation. Agad siyang nawala sa kanyang paningin. Ang gwardya ay galit habang hinahanap siya, ngunit walang isa sa kwarto. Nagulat siya nang malaman na wala na si Kang Ho. Maliit na nalaman, si Kang Ho ay nasa likod na niya, at kaagad na tinaga ni Kang Ho siya sa leeg. Binalaan siya ng gwardya, at nagtanong, paano? Binitawan ni Kang Ho ang kanyang leeg at damaloy ang dugo. Nahulog ang gwardya sa lupa. Tinignan siya ni Kang Ho at sinabihan siyang, salamat, gago. Sabi niya ito dahil tinulungan siya ng gwardya na magdesisyon na umalis sa lugar ngayon. Sabi ni Dimension Luther kay Kang Ho na kahanga-hanga siya, at inanunsyo nito na ang kontrata ay kumpleto. Inilabas ni Kang Ho ang kanyang hinga. Kinuha niya ang kutsilyo ng gwardya. Dahil sa kanyang ginawa, iniisip niyang napaghiganti na niya ang kanyang kaibigan. Itinago ni Kang Ho ang armas sa kanyang bag. Isang system notification ang lumitaw upang sabihin sa kanya na ang armas ay narehistro na. Sumumpa si Shin Kang Ho na mula sa puntong yon, hindi na siya lilinggan pa. Ang gabi ay pinaaninaw ng maliwanag na buwan. Ang gwardya ay nakahiga sa kanyang kalaswaang dugo habang si Shin Kang Ho ay naglakad palayo sa kanya. Isang lata na naglalaman ng gasolina ay natapon sa loob ng kwarto. Tinutok ni Kang Ho na mabuti ang gasolina sa paligid. Ang unang hakbang ng kanyang plano ay ang mag-disguise. At ito ay magagawa sa pamamagitan ng pag-secure ng uniforme ng Rango 2 Warden. At isinindi niya ang isang posporo para sa kanyang pangalawang hakbang arson. Binitiwan niya ang posporo sa lupa. Lumakad siya palayo mula sa kwarto na nababalot ng apoy. At nagpatuloy siya sa kanyang ikatlong hakbang, ang umalis sa wala pang iba kundi ang pintuang gate. Ang mga gwardya sa labas ng gusali ay naguguluhan nang makita ang apoy. Isang gwardya ang galit na nagtanong kung sino ang gumawa nito habang sinabihan ng ibang gwardya na tawagan muna ang bumbero. Maraming tao ang tumatakbo palayo. Upang sumakay ng sasakyan, inutusan ng isa sa mga gwardya na sundan ang manual at ipinaalam sa lahat na pumunta sa krematoryo. Ang pinto ng sasakyan ay may sakmura. Ang huling gwardya na pumasok ay iniutos sa driver na magmadali. Tumingin ang driver sa rearview mirror at nagtanong kung saan naroroon ang warden. Itinanong nila kay Kang Ho, na nakaupo sa likod, kung pinalitan niya ba ang pwesto ng Rango 2 Warden na nasa pangangalaga ng kanilang unit. Sumagot si Kang Ho na may isang taong tumakas mula sa Building 15.
Nagulat ang driver nang marinig ang balita. Ipinaliwanag ni Kang Ho na ang taong tumakas ay dumaan sa bakod sa hilagang kanluran na bahagi ng gusali. Siya'y nagtanong sa driver kung bakit hindi pa sila umalis. Ang driver ay natakot at humingi ng paumanhin habang umaalis. Alam ni Kang Ho na ang landas patungo sa hilagang kanluran mula sa bakod ay Chungnyung Mountain. Sa unang tingin, tila isang magandang ruta ng escape dahil madilim, hindi bantay, at komplikado. Ngunit sa katunayan, puno ito ng mga trapong inilatag ng Eclipse. Ginagawang itong pinakapeligrosong ruta. Ginamit ni Kang Ho ang impormasyon na alam lamang ng mga warden upang makatakas. Isinuot niya ang seryosong mukha habang kinuwento ang kwento ng kanilang pagsusumikap na hulihin ang taong nagtatangkang tumakas. Ibinahagi pa niya na kahit mawalan sila ng track sa taong yon, inaakala niyang patungo ito sa bundok ng Chungyong kaya't kailangan lang nilang ibalik ang bangkay. Sumagot ang driver ng, "Naiintindihan ko, sir." Sumigaw ang gwardya sa bakod ng Hwarang, at sumagot ang driver ng sigarilyo. Panipi tuldok, parang secret code, ibinigay sa kanila ng gwardya ang pahintulot at binuksan ang bakod. Sa kanyang isip, naisip ni Kang Ho na sa wakas, nalampasan na niya ang nakakainis na bakod. Patuloy silang nagmamaneho sa gitna ng kagubatan. Nag-engage ang driver kay Kang Ho sa isang munting usapan, inaakala na siya'y pagod mula sa kamakailang problema sa Building 18. Sumagot si Kang Ho na oo at binanggit na mas madali sanang patayin ang mga tao dahil hindi sumusunod ang mga kupal na inmates. Masigla namang sumagot ang driver na tama siya. Nagsimulang batikyusan ng driver ang mga preso sa pamamagitan ng paglalarawan sa kanila bilang mga taong walang kwenta na mga mangangaso lamang sa pangalan. Pero talagang mga taluna naman. Kumuha ng mental na tala si Kang Ho kung paano tinawag ng driver ang mga preso na mga taong walang kwenta. Nagsimula ang gwardya sa passenger seat ng munting usapan sa kanya sa pamamagitan ng pagtatanong kung gaano katagal siyang naging duty sa Building 18. Naging maingat si Kang Ho sa gwardyang ito. Sumagot siya na kahapon lang siya dumating. Tinanong ng gwardya kung nagtatrabaho ba si Kang Ho sa Unit Siyam. Sumagot si Kang Ho ng oo. Nagduda ang gwardya kay Kang Ho. Sumagot ito na ang Unit Siyam na ay hindi umiiral at dahil dito, kung kasali si Kang Ho, ang unit ay dapat na binuo noong kahapon lang. Ito ay biglang nagulat si Kang Ho. Patuloy na nagmamaneho ang kanilang sasakyan sa gitna ng kagubatan. Ngumiti si Kang Ho at sinabi sa kanila na tama sila. Hawak-hawak ang kanyang talam, sinagot niya na may isang dahilan lamang. Bigla siyang tumaga at tinaga ang gwardya sa passenger seat mula sa likod. Ang dugo ay umagos ng malakas mula sa katawan nito. Nabigla at natakot ang driver. Sinabi ni Kang Ho sa kanila na ang tanging layunin ng Unit Siyam ay linisin ang mga taong walang kwenta tulad ng mga gwardya. Bigla itong pinaandar ang preno. Dahil sa biglang pagpreno, nawalan ng balanse si Kang Ho sa likod, nagiging sanhi ng pag-uga ng kanyang katawan palabante. Ang bangkay na walang ulo sa passenger seat ay nag-uga rin, nagdudulot ng pagbaksak ng windshield ng sasakyan. At ito'y itinapon mula sa sasakyan. Itong bumagsak ng harap sa lupa. Lumingon ang driver kay Kang Ho habang nagmumura at pumuputok ang apoy sa kanyang kamay. Inihagis niya ang isang fireball kay Kang Ho. Gayunpaman, nakakaiwas si Kang Ho sa panganib. Nilapitan niya ng tingin ang bubong ng sasakyan, na ngayon naging abo at may butas na sa mga guho. Nagulat ang driver sa mabilis na refleksyon ni Kang Ho na umiwas sa kanya. Dahil sa galit sa pagkakaloko, inilabas ng driver ang isa pang atake patungo kay MC. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang atake, isang ulan ng apoy na diretsyong bumagsak kay Kang Ho. Habang unti-unting umuusad ang usok, maaaring makita ang butas sa bubong ng sasakyan. Nagngisi ang driver at sinabi, walang silbi ito. Panipi tuldok. Bigla siyang napansin ng isang bagay. Nakikita niya si Kang Ho sa pamamagitan ng side mirror. Agad, lumabas si Kang Ho sa kanyang paningin. Nagulat ang driver nang tusukin ni Kang Ho ang kanyang tabi gamit ang kanyang talam sa gilid ng passenger seat. At hindi siya nag-atubiling ilipad ang kanyang talam patungo sa leeg ng driver. Sa kanyang lakas, pumasok ang talam ng espada sa bintana ng upuan ng driver. Tiningnan siya ng driver ng may horrified na mukha. Binunot ni Kang Ho ang kanyang espada at umagos ang dugo mula sa leeg ng driver. Maririnig ang hinihingal na tunog na parang ubo mula sa driver habang bumabagsak ito mula sa sasakyan. Bigla, naramdaman ni Kang Ho ang pangungulila sa kanyang ulo. Iniisip niya kung dahil ba ito sa sobrang paggamit niya ng mana. Agad na nilaipat niya ang kanyang pansin sa liwanag na galing sa kanyang likod. Sa pag-check sa side mirror, napansin niyang may paparating na sasakyan. Nagmumura siya at nagtataka kung pulis sa patrol ba ito. Isa ito sa mga bagay na hindi niya inaasahan.
Alam niyang ito na ang huling hamon na kanyang haharapin. Sumampa siya sa labas ng sasakyan para dumulas sa isang bangin. Tumingin siya pababa at inaasahan ang kanyang pagbagsak. Siya ay bumababa ng mabilis. At ligtas na damapo sa lupa. Nagulat siya nang marinig ang sinasabi ng isang tao na kahanga-hanga siya sa pagpatay sa mga gwardya at pagtakas. Isang tao ang nakatayo sa harap niya. Hawak niya ang kanyang weapon na tila axe at tinawag si Kang Ho na isang scum na mababa ang antas. Napansin niya ang pula na marka sa ibabaw ng ulo ng lalaki. Ibig sabihin, ang lalaki ay isang hunter na may kontrata sa isang constellation. Si Kang Ho ay may seryosong ekspresyon habang siya'y namamasdan at nagtataka kung anong klaseng kapangyarihan ang mayroon ang lalaki. Isang status screen ang nagpakita at ito'y nagpapakita na ang lalaki ay may kakayahang sundan ang mana. Sa pag-aaral nito, napagtanto ni Kang Ho na ito ang dahilan kung bakit madaling natagpuan siya ng lalaki. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti si Kang Ho at sinabi na ito ay isang magandang pagkakataon. Naguluhan ang lalaki. Sa hindi malamang dahilan, nakikita ni Kang Ho ang constellation na kontratado ng lalaki, at ang pula na marka sa ulo ng lalaki. Binuksan niya ang kanyang status screen. At ang ikatlong clause ay nagsasaad na sa pamamagitan ng pagpatay sa isa pang hunter, maaari niyang agawin ang kanilang kontratadong constellation. Bamaling siya sa likod ng hunter na may nakangiting mukha. Isang status window ang nagpapakita na maaari ni Kang Ho ang loot ang target. Ngumiti si Kang Ho sa saya ng paggamit ng Constellation Loot para sa unang pagkakataon.